Ibinuhos ng biyenan ko ang isang mangkok ng bagoong alamang sa katawan ko at tinawag akong basurahan. Humalakhak ng malakas ang hipag ko. Kinuha ko ang cellphone ko, binawi ang 10 bilyong pisong pamumuhunan, at kinumpiska ang lahat ng kanilang mansyon at mga mamahaling sasakyan. Ang pinakamasaklap na trahedya sa buhay ng isang babae ay hindi ang magpakasal sa isang mahirap na lalaki, kundi ang gamitin ang sariling buhay at kayamanan para ibangon ang isang pamilyang nasa bingit ng pagkalugi, para lang pagtaksilan, tapakan, at itapon na parang basahan ng mga mismong taong tinulungan niya. Sa nakalipas na 3 taon, itinago ko ang tunay kong pagkatao. Nagtayo ako ng isang dayuhang pondo para sa pamumuhunan at palihim na nagbuhos ng bilyon-bilyong piso para sagipin ang bumabagsak na negosyo ng pamilya ng asawa ko. Inangat ko ang walang kwenta kong asawa sa posisyon bilang punong tagapagpaganap, CEO, at iniluklok ang biyenan ko bilang pangulo ng kumpanya. Akala nila, ang tagumpay na iyon ay dahil sa likas na galing ng pamilya de la Cruz. Lumaki ang mga ulo nila. Hinamak ako bilang isang asawang ulila at nag-uwi pa ng isang anak mayaman para raw bumagay sa antas ng kanilang pamilya. Pero hindi nila kailanman naisip na ang imperyong pinagmamalaki nila, ang buhay nito ay nakasalalay lamang sa isang pitik ng mga daliri ko. Ang hapunan ng pamilya noong gabing iyon ay ginanap sa 1 bilyong pisong mansyon sa Forbes Park. Ang hapagkainan na yari sa matibay na kahoy ay puno ng lechon de leche, malalaking alimango, at mamahaling alak. Nakaupo sa gitna si Doña Teresa, ang biyenan ko, na balot ng diamante at perlas. Katabi niya si Carlo, ang lalaking minahal ko ng higit sa aking buhay, na mukhang kagalang-galang sa kanyang mamahaling Amerikana. At nakaupo sa tabi niya, sa pwestong dapat sana ay sa akin, ay si Isabel, ang nag-iisang tagapagmana ng kilalang kumpanya ng Villarica. Masaya silang nagtatawanan tungkol sa gaganaping pinakamagarang kasal ng dekada, habang ako ay suot ang lumang pambahay, nakatayo sa gilid ng kusina na parang kasambahay. Mahigpit na hawak ang papel ng ultrasound ng aking ipinagbubuntis. 6 na linggo na. Naglakad ako palapit dala ang mainit at umuusok na sabaw ng nido para ilapag sa mesa. Kahit manhid na ang puso ko, gusto ko pa ring gampanan ang obligasyon ko sa huling pagkakataon bago ko ipaalam sa kanila ang tungkol sa bata. Pero bago pa man dumampi ang mangkok sa mesa, malakas na hinampas ni Doña Teresa ng kanyang kubyertos ang gilid nito. Anong ginagawa mong panggugulo? Bulag ka ba para ilapag iyang mainit na sabaw sa harap ni Isabel? Balak mong saktan ang magiging manugang ko para makaganti, tama? Isa ka ng palamunin. Napakasama pa ng ugali mong hampas lupa ka. Tama si Mama, sabat ni Carlo. Ang presensya mo rito ang sumisira sa ganda ng gabi namin. Ang pamilyang ito ay naitawid ko at ng nanay ko. Ang kadakilaan ng De La Cruz Builders ngayon ay dahil sa talino ko sa negosyo. Tingnan mo nga ang sarili mo, isang ulilang patay gutom. Sa nakalipas na 3 taon, ano ang naiambag mo bukod sa pagwaldas ng pera ko? Si Isabel ay may buong korporasyon na sumusuporta sa kanya. Siya ang mas nababagay na tumayo sa tabi ng isang pinuno na tulad ko. Ang papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal ay nasa mesa na. Pirmahan mo na at lumayas ka rito. Huwag mo nang hintaying tumawag pa ako ng abogado para kaladkarin ka palabas ng walang dalang kahit na ano. Bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Kadakilaan ng De La Cruz Builders, talino sa negosyo, nakakatawa hanggang sa nakakasuka. Hindi niya alam na ang kumpanya niya ay baon na sa bilyon-bilyong utang 3 taon na ang nakararaan. Kung hindi dahil sa higanteng pondo na palihim kong ipinasok para isalba sila, saan siya kukuha ng posisyon bilang pinuno na ipinagmamalaki niya ngayon? Balak ko sanang ilabas ang ultrasound at ibato sa mukha niya, pero ang katahimikan ko at ang tipid kong ngiti ay lalong nagpagalit sa kayabangan ni Doña Teresa. Bigla siyang tumayo, dinampot ang isang buong mangkok ng purong bagoong alamang na inihanda para sa kare-kare at isinaboy ang malapot at umaalingasaw na sawsawan ng direkta sa akin. Basurahan! May gana ka pang ngumisi at tawanan ako. Ikaw na linta ka na nakadikit sa pamilya ko, sagad na ang pasensya ko sa'yo. Ngayong gabi, tuturuan kita kung saan ang lugar ng isang patay gutom na nag-aambisyong maging reyna. Mga gwardya, kaladkarin niyo ito palabas ng kalsada. Ipinagbabawal ko na ang paghakbang mo sa mansyong ito kahit isang dangkal. Ang malamig na bagoong ay dumapo sa mukha ko, tumulo sa buhok at damit ko. Ang malansang amoy ay pumasok sa ilong ko, na nagpabaligtad ng matindi sa sikmura ko. Sa sulok ng kwarto, umalingaw-ngaw ang matinis at nakakairitang halakhak ng hipag kong si Lara. Nakakaawa naman tingnan si Hipag.
Sabi ko naman sa'yo, kung hindi mo kaantas, huwag kang magpilit na kumapit sa kuya ko. Lumayas ka na nga dyan, nakakasira ka ng paningin. Ang sukdulang panghahamak nila ang tuluyang pumunit sa huling hibla ng aking pagpapatawad. Hindi ako umiyak. Pinunasan ko ang mga dumi sa mukha ko, tumayo ng tuwid, at naglabas ng isang matinding tindig na nagpatigil sa dalawang gwardya na akmang lalapit sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone sa bulsa ko, nagtipa ng numero, at tinawagan ng direkta ang punong tagapagpaganap sa Asia ng investment fund ko. Nakabukas ang mikropono sa pinakamalakas na boses. Sinagot agad ng kabilang linya. Kumusta Anton? Si Yasi ito. Ngayon din, ipatupad mo ang sugnay ng pagbawi at kaparusahan sa lahat ng kontrata ng pakikipagsosyo ng pondo natin sa Dela Cruz Builders. Iproseso ang agarang pagbawi sa 10 bilyong pisong pondo para sa operasyon at ipasara ang lahat ng account ng kumpanya nila sa pangungutang ngayong gabi. Ang malalim at magalang na boses ng lalaki ay malinaw na umalingaw-ngaw sa gitna ng hapagkainan ng pamilya. Opo, Ginang Pangulo, ang pandaigdigang utos ng pag-atras ng pondo ay ipapatupad sa loob ng 5 minuto. Automatikong ipapasara ng network ng mga bangko ang daloy ng pera ng De La Cruz Builders. Paano naman ang mga ari-ari ang ginawang garantiya? Tanong ko. Magpapadala po kami ng abiso sa bangko para bawiin agad ang mansyong ito sa Forbes Park, pati na rin ang buong grupo ng mga mamahaling sasakyan na nakapangalan sa ilalim ng legal na pangalan ng ating pondo na ipinapagamit lang natin sa kanila. Bukas ng umaga, gusto kong makitang itinataboy palabas sa kalsada si Carlo at ang pamilya niya nang walang kahit anong dala. Linisin niyo ang lahat. Anong kabaliwan itong ginagawa mo? Sino iyang tinawagan mo para umarte? Anong 10 bilyong piso? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Carlo. Sinong tinatakot mo, babae? Akala mo ba matatakot ako sa mga peke mong tawag? Ang mansyong ito ay galing sa pera ng pamilya namin. Ang kayamanang ito ay pinaghirapan ng anak ko. Galit na sigaw ni Doña Teresa. Magaan akong ngumiti, malupit at walang awa. Pinatay ko ang tawag at tinitigan ang mga mukha nilang nagsisimula ng magbago dahil sa matinding pagkalito. Doña Teresa, Carlo, magsaya kayo at lubusin na ang huling marangyang hapunan ng buhay nyo. Ipinagmamalaki nyo ang galing nyo sa negosyo? Kayo ay mga manika lamang na kontrolado ng mga kamay ko para sumayaw sa ibabaw ng bundok ng mga utang. 3 taon na ang nakararaan. Kung walang dayuhang pondo na nagpasok ng pera para sagipin kayo, ang kumpanya nyo ay naibenta na at naging abo. Binigyan ko kayo ng kayamanan at karangyaan, pero sinuklian nyo ako ng kasamaan at sinabuyan ng bagoong. Magaling. Mula sa segundong ito, babawiin ko ang lahat. Bukas, pagsikat ng araw, maiintindihan nyo kung ano ang pakiramdam ng maging hampas lupa at mabaon sa sukdulang kahihiyan. Mariin akong tumalikod at naglakad palayo, hindi pinapansin ang malakas na kulog sa labas at ang natutarantang sigaw ni Carlo nang magsimulang tumunog ng sunod-sunod ang cellphone niya mula sa iba't ibang bangko. Sa labas ng tarangkahan, nakaparada na ang isang limitadong edisyon na Lexus LX na tunay na pagmamay-ari ko. Sumara ang pinto ng kotse, ikinulong ang lahat ng kabulukan ng pamilya De La Cruz sa likuran ko. Inilagay ko ang kamay ko sa aking sinapupunan at pumikit. Ngayong gabi, isang mabait na asawa ang namatay at isang walang pusong pangulo ng kumpanya ang formal na nagising. Habang humaharurot ang kotse sa kalagitnaan ng ulan sa Maynila, bumalik ang isip ko sa nakaraan. Ang alaala ay isang hindi nakikitang kutsilyo, habang pilit kinakalimutan, lalo nitong hinihiwa ang puso ko. 3 taon na ang nakararaan, hindi pa ako ang taong kayang magdikta ng kapalaran ng isang korporasyon sa pamamagitan lamang ng isang tawag, tulad ngayong gabi. Ulila ako mula pagkabata, ngunit nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente, nag-iwan sila ng bilyon-bilyong kayamanan sa isang bangko sa labas ng bansa. Lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng mga abogado, hinubog ako upang maging isang makina sa paggawa ng pera. Sa edad na 25, nasa tuktok na ako ng pandaigdigang mundo ng pananalapi, ngunit sa kabila ng kayamanan, ako ay isang pulubi pagdating sa pagmamahal. Ang mga lalaking lumalapit sa akin ay habol lamang ang pera ko. Dahil sa pagkasuklam sa ganoong uri ng pagtingin, itinago ko ang aking pagkatao, tinanggal ang mga mamahaling damit, at namuhay na parang isang ordinaryong empleyada na sumasahod ng 20,000 piso buwan-buwan para maghanap ng tunay na pag-ibig. At doon dumating si Carlo. Siya ay anak mayaman mula sa De La Cruz Builders. Iba siya sa mga tipikal na babaero. Siya ay malambing, nagtitiyagang maglakad sa ulan para payungan ako, at nangakong ibubuhos ang buong buhay niya
para punan ang kakulangan sa buhay ng isang ulila. Ako, nasanay sa lahat ng panlilinlang sa mundo ng negosyo, ay nabulag ng kanyang pekeng kabaitan. Nagpa siya akong panatilihing lihim ang pagkatao ko at pumasok sa mayamang pamilya na parang isang prinsesa sa mga kwentong pambata. Pero sa unang araw pa lang ng pagiging manugang ko, napagtanto kong hindi ito isang magandang kwento. Mabait ang biyenan kong lalaki, pero ang biyenan kong babae, si Doña Teresa, ay isang bangungot. Galing siya sa hirap na umasenso lang dahil nakapag-asawa ng mayaman, kaya't labis ang pandidiri niya sa mga mahihirap. Walang marangyang kasal, walang magarang sasakyan. Tinipid niya ang lahat ng seremonya para ipamukha sa mga bisita na ang pagpapakasal sa akin ay isang kawang gawa para sa isang patay gutom. Ang pamilyang De La Cruz ay 3 henerasyon ng tanyag. Ngayon ay nag-uwi ng isang galing sa squatter. Mas mabuti pang manahimik ka na lang sa isang tabi at maging isang masunuring aso sa bahay na ito. Ang trabaho mo ay magluto, maglaba, at magbigay ng tagapagmana. Pagdating sa negosyo at pera, wala kang karapatang makialam. Kinagat ko ang labi ko at nilunok ang aking mga luha. Kung babasahin ko lang ang numero ng bank account ko, kaya ko siyang paluhurin sa lupa. Pero nagtimpi ako. Tiningnan ko si Carlo. Umiwas siya ng tingin. Bumulong siya na pagpasensyahan ko na lang daw ang mama niya. Ang kaduwagang iyon ang unang malamig na tubig na ibinuhos sa akin, pero ipinagtanggol iyon ng aking bulag na pag-ibig. Ang totoong trahedya ay dumating sa mismong unang anibersaryo namin. Biglaang namatay ang biyenan kong lalaki. Agad na inangkin ni Doña Teresa ang posisyon bilang pangulo ng kumpanya at ginawang punong tagapagpaganap si Carlo. Akala nila ang negosyo ay puro lang pag-upo sa malamig na kwarto at pag-uutos, pero wala silang pananaw at masyado silang mayabang. Sa loob lamang ng wala pang 12 buwan, bumulusok pababa ang De La Cruz Builders. Natigil ang mga proyekto, nag-atrasan ang mga namumuhunan, at lumobo ang utang sa bilyon-bilyong piso. Opisyal nang nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya. Ang mansyon sa Forbes Park ay naging kasing sikip ng puntod. Araw-araw may mga siga na kumakatok para maningil ng utang. Si Doña Teresa ay umiiyak, balisa, at ibinuhos ang lahat ng galit sa akin. Tinawag akong malas. Malas ka! Mula nang dumating ka, minamalas na ang pamilya natin, nalugi ang negosyo. Isa kang salot, lumayas ka sa pamamahay na ito at ibalik mo ang katahimikan ng pamilya ko. Ikinulong ni Carlo ang sarili niya sa kwarto, araw-araw naglalasing. Nanlilisik ang kanyang namumulang mga mata. Isang gabi, nakita ko siyang pasuray-suray sa balkonahe sa 2 palapag, nagtatangkang magpakamatay. Mamatay na lang ako. Sira na ang lahat. Ang pinaghirapan ni Papa. Ang titulo ko bilang pinuno. Isa akong talunan. Yasi. Wala na akong natira. Nang makita kong nababaliw ang taong mahal ko at gustong magpakamatay, nawala ang malamig na puso ng isang negosyante sa akin at napalitan ng awa ng isang asawa. Niyakap ko siya at nagdesisyong sirain ang sarili ko para isalba ang dangal ng pamilyang ito. Nang gabing iyon, sa loob ng nakakandadong banyo, binuksan ko ang aking satellite na cellphone at tinawagan ang aking mga tauhan sa pananalapi sa Singapore. Bumalik ang boses ko sa autoridad ng isang tunay na pangulo. Agad na itayo ang pondo para sa pamumuhunan na Alpha Capital, magpasok ng 10 bilyong pisong cash mula sa account ko, gumawa ng palihim na dayuhang pamumuhunan, bilhin ang lahat ng utang, at magbigay ng garantiya sa pag-utang para sa De La Cruz Builders. Siguraduhing walang kahit anong bakas na magkokonekta sa pangalang Yasi Santos. Hayaan ninyong isipin ni Carlo na napansin siya ng isang dayuhang bilyonaryo. Ang 5 minutong tawag na iyon ay bumaligtad sa gulong ng kapalaran. Gamit ang 10 bilyong pisong sarili kong dugot pawis, gumawa ako ng ginintuang hawla para ikulong ang sarili ko. Kinaumagahan, kumatok ang mga abogado ng Alpha Capital sa pinto ng mga De La Cruz, dala ang kontratang magliligtas sa kanilang buhay. Hindi nila alam na ang misteryosong bilyonaryong iyon ay walang iba kundi ang asawang nasa kusina, tahimik na tinitiis ang mga mura, umaasa lang ng isang malambing na tingin mula sa kanyang asawa. Ang inosenteng hakbang na iyon ang naging simula ng pinakamalupit na trahedya. May mga tao sa mundong ito na kapag na-corner, luluhod na parang aso at magmamakaawa. Pero kapag binigyan mo ng buto para makabawi, mabilis nilang nakakalimutan kung sino ang nagligtas sa kanila, tutubuan ng pangil, at kakagatin ang kamay ng taong nagpakain sa kanila. Sina Doña Teresa at Carlo, ang pinakamasuklam na halimbawa ng ganoong uri ng tao. Ang pagdating ng Alpha Capital ay parang ulan na bumuhos sa tuyot na lupa ng De La Cruz Builders. Nang pumirma si Anton,
ang CEO na itinalaga ko, at naglabas ng unang 5 bilyong piso para bayaran ang mga utang sa bangko at mga kasosyo, nakatayo ako sa kusina sa bahay. Pinapanood ko sa CCTV sa silid pulungan. Nakita ko kung paano nanginig si Carlo hanggang sa mabitawan niya ang ballpen, tumulo ang luha, at yumukod para kamayan si Anton ng may pinakakawawang itsura. Dati, napuno ng awa ang puso ko. Tanga kong naisip na kapag nalampasan niya ang pagsubok na ito, mas pahahalagahan niya ang buhay at ang aming pamilya. Pero, ang tunay na ugali ng tao ay hindi nagbabago. Ang pagiging magaling na binuo ng pera ng iba ay parang gintong pintura na ipinahid sa bulok na kahoy. Sa tulong ng walang limitasyong pondo mula sa Alpha Capital at sa patagong utos ko sa mga eksperto ko na suriin ang merkado at makipagnegosasyon sa mga politiko, mabilis na nakabawi ang De La Cruz Builders. Ang mga patay na proyekto ay biglang nabuhay. Ang mga higanting subdibisyon at proyekto sa lansangan na dati ay hanggang panaginip lang ni Carlo ay biglang napasa kamay niya nang walang kahirap-hirap. Bumuhos ang kita sa kumpanya. Tumaas ang halaga ng sapi ng De La Cruz Builders sa merkado ng sapi. Mula sa isang naghihingalong kumpanya, mabilis silang pumasok sa pinakaitaas na antas ng mga pinakamakapangyarihang kumpanya ng konstruksyon sa bansa. At ang madilim na trahedya ng mga walang kwentang tao ay nagsimulang umusbong mula sa tagumpay na hindi naman nila pinaghirapan. Nagbago si Carlo ng napakabilis. Ang lalaking muntik nang tumalon sa balkonahe dahil sa utang, ngayon ay naglalakad ng may kayabangan. Ang ilong ay nakataas sa langit. Nagsusuot na siya ng mga mamahaling Amerikana mula sa Italia na nagkakahalaga ng daan-daang libo na karelong Patek Philippe at bumababa mula sa isang Land Cruiser na pinagbubuksan ng chopper. Ang mga tao sa paligid niya mula empleyado, kasosyo, hanggang sa mga sipsip sa mundo ng negosyo ay pinupuri siya bilang batang henyo sa ekonomiya, tagapagligtas ng industriya ng pagpapagawa ng bahay at gusali. Dahil sa dami ng papuri, naniwala na siyang totoo ito. Akala niya, ang pagpasok ng pondo ng Alpha Capital ay hindi swerte, kundi dahil nakita ng misteryosong boss nito ang kanyang husay. Nakalimutan na niya ang mga gabing umiiyak siya ng lasing, nakalimutan na niya ang kanyang kaduwagan. Sa isip niya, isa siyang pambihirang henyo. Nakikita mo ba, Yasi? Tinatawag nila akong himala sa ekonomiya. Si Anton, yung pinuno ng Alpha Capital, tuwing nakikita ako, lagi siyang nakayuko ng may respeto. Sabi niya, sobrang bilib daw ang boss nila sa pananaw ko sa negosyo. Sabi ko na sa'yo, nasa dugo ng mga De La Cruz ang negosyo, naghintay lang ng tamang pagkakataon. Ngayon, pera, kapangyarihan, kasikatan nasa akin na ang lahat sa lungsod na ito. Sinong makakarinig sa pangalan ni Carlo na hindi matatakot? Tuwing naririnig ko siyang nagsasalita sa harap ng salamin habang inaayos ang kanyang kurbatang seda, kinokondisyon ang sarili niya sa mga walang kwentang salita, yumuyuko na lang ako habang naghihimay ng gulay at bumubuntong hininga. Ipinagmamalaki niya na nirerespeto siya ng misteryosong boss. Hindi niya alam na ang makapangyarihang boss na nagkokontrol ng buhay niya ay ang asawang naka-apron at nagluluto ng sabaw para pampatanggal ng sakit ng ulo niya mula sa alak. Anong pananaw sa negosyo? Kung wala ang mga tauhan ko na gumagawa ng plano sa negosyo, hanggang sa pinakamaliit na detalye at ipinapadala sa email niya linggo-linggo, kung hindi ko ginamit ang impluensya ko para umatras ang mga kalaban nila sa subasta, ano ang magagawa ng blanko niyang utak kundi ang magtapon ng pera? Pero nanahimik ako. Hinayaan ko siyang malunod sa ilusyon niya, dahil akala ko iyon ang paraan para maprotektahan ang pagkalalaki niya. Ang katangahang pananahimik na ito, ang mismong humukay ng sarili kong libingan. Kung ang ilusyon ni Carlo ay nanatili lang sa sarili niyang yabang, baka hindi ako nakaranas ng ganitong klaseng pambabastos. Pero ang pinakamalalang epekto ng peking imperyong ito ay ang matinding kayabangan at matapobreng ugali ni Doña Teresa. Mula nang yumaman ulit ang kumpanya, pumasok siya sa alta sosyedad. Binalot niya ng ginto ang sarili niya mula ulo hanggang paa, nakihalubilo sa mga asawa ng politiko at mga peking bilyonaryo. Nagpapamerienda siya ng marangya sa mansyon sa Forbes Park na sa totoo lang, pera ko ang ipinambili. At sa mga salo-salong iyon, ako ang nagiging sentro ng kanyang pang-iinsulto. Ginagamit akong basahan para iangat ang kanyang sariling antas. Tingnan niyo, ang anak kong si Carlo ay parang muling nabuhay na leon. Iniahon niya ang kumpanya sa isang kisap mata. Sayang lang, at ang leon ay napadpad sa putikan. Dati, naawa lang kami dahil ulila at patay gutom siya, kaya pinapasok namin sa bahay. Ngayon, nakakasuka ng tingnan. Tingnan niyo nga,
Nasa salo-salo ng mga donya pero manamit parang kasambahay na galing probinsya. Hindi man lang makapagsalita ng matatas. Pinapahiya niya ang bilyon-bilyong halaga ng pamilya ko. Kung nakinig lang sana si Carlo sa akin at nagpakasal sa isang anak mayaman, mas lalo pa sana kaming lumakas. Imbes na ngayon, karga-karga ang isang walang kwentang palamunin. Ang mga masasakit na salita ay tumatagos sa pandinig ko. Matutulis na parang libo-libong karayom na tumatarak sa puso ko. Ang mga donyang makakapal ang kolorete sa mukha ay nagtatakip ng bibig at humahagikik. Tinitingnan ako ng may halong awa at pandidiri. Nakatayo ako roon, hawak ang bandehado ng mainit na tsaa. Nakayuko para itago ang namumula kong mga mata. Wala akong karapatang sumagot. Anumang paglaban ko ay ituturing na kawalang galang, na ako'y walang pinag-aralan. Akala ko, kapag yumaman ulit ang mga De la Cruz, mababawasan ang kasamaan ni Doña Teresa at makikita niya ang tahimik kong sakripisyo. Pero hindi. Kapag ang tao ay nagkaroon ng napakaraming pera na walang kasamang maayos na pag-uugali, gagamitin nila ang perang iyon para bumili ng karapatang tapakan ang pagkatao ng iba. Ang kontribusyon ko ay nabura ng tuluyan. Sa mata nila, ang pananatili ko sa bahay na ito ay isang insulto sa kadakilaan ng pamilya De la Cruz. Nagka-ilusyon na sila na ang trono na inuupuan nila ay bigay ng langit at sila'y may karapatang apihin ang mga mahihirap. Habang mas nagiging matagumpay si Carlo, mas lalo siyang naging malamig. Madalang na siyang kumain sa bahay. Sunod-sunod na ang biyaheng pangnegosyo sa labas ng bayan, madalas na umaabot ng madaling araw ang pagliliwaliw kasama ng mga kliyente. Amoy ng pabango ng ibang babae. Nagsimulang lumitaw ang mga marka ng lipstick sa kwelyo ng kanyang polo, at hindi man lang niya ito tinatago. Kapag mahinahon ko siyang kinakausap tungkol dito, titingnan niya lang ako ng may pandidiri, na parang tumitingin sa basurang naapakan niya. Ano bang alam mo para makialam sa mga gawain ko? Alam mo ba kung gaano karaming kumpanya ang gustong makipag-partner sa akin? Normal lang sa isang matagumpay na lalaki ang lumabas at magkaroon ng mga babaeng umaaligid. Nandito ka sa bahay, masarap ang kain, maganda ang damit. Kumikaskas ng credit card ko nang walang iniisip. Kaya mabuti pa manahimik ka at lumugar ka. Huwag mong idala rito ang mababaw na selos ng mga babaeng walang pinag-aralan para pigilan ang pag-asenso ko. Kung hindi mo kaya, asikasuhin mo ang papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi ako nauubusan ng pera para kaladkarin ka palabas dito. Ang mga salitang binitawan ng lalaking ginastusan ko ng 10 bilyong piso at itinaya ang buhay ko para iligtas. Nadurog ang puso ko. Hindi dahil nanghihinayang ako sa pera, kundi dahil napagtanto ko ang malupit na katotohanan. Kapag ibinaba ng isang babae ang sarili niya para iangat ang isang lalaki, ang makukuha niya lang pabalik ay pang-aapi. Ginawa kong isang mayabang na halimaw ang isang duwag na lalaki, at ang halimaw na iyon ay lumingon para kagatin ang taong nagligtas sa kanya. Nagtago ako sa madilim na sulok ng malaking mansyon, nilulunok ang maalat na luha. Iyon ang nakakahiyang buhay ng isang itinuturing na palamunin sa loob ng imperyong sarili kong mga kamay ang nagligtas. Ang mansyon sa Forbes Park, na may disenyong dayuhan, napapaligiran ng mga puno, lumalampas na palanguyan, at mga eskulturang tubog sa ginto. Para sa iba, simbolo ito ng sukdulang kayamanan, pero para sa akin, isa itong kulungan na walang rehas, isang impyerno kung saan ang kaluluwa at dignidad ko ay unti-unting nauubos araw-araw. Sa 3 taong pagiging manugang sa pamilya De la Cruz, simula nang ibangon ng Alpha Capital ko ang kanilang kumpanya, pumasok ang buhay ko sa pinakamadilim na yugto. Ako ang asawa ng pinuno, pero ang totoo, mas mababa pa sa mga bayarang kasambahay ang katayuan ko rito. Tinatawag nila akong palamunin, nakikinabang sa kadakilaan ng isang pamilyang akala nila ay sila mismo ang bumuo. Ang araw ko ay nagsisimula ng 5:00 ng umaga. Kahit may 3 kaming kasambahay, gumagawa si Doña Teresa ng iba't ibang palusot para pilitin akong gawin ang pinakamabibigat at pinakamababang trabaho. Sabi niya, ang mga babaeng probinsyana na tulad mo na hindi alam kung paano kumita ng pera, dapat gumamit ng lakas para bayaran ang ginagastos ng pamilyang ito sa iyo. Ako mismo ang naglilinis ng 12-dosenang hagdanang marmol, nagpaplansa ng bawat lukot sa mamahaling Amerikana ni Carlo. At ang pinakaimportante, nagluluto ng mga komplikadong pagkain base sa panlasang pangmaharlika na naisip lang ni Doña Teresa para patunayan ang kanyang antas sa lipunan. May mga umaga na gumigising ako ng napakaaga para magluto ng bulalo na pinakuluan ng ilang oras. Pero pagkalapag ko sa mesa, titikman lang ni Doña Teresa ng isang patak,
Saka sisimangot at itatapon ang buong mangkok sa sahig. Tumatalsik ang mainit na sabaw at namumula ang paa ko. Para sa baboy ba ito? Libo-libo ang halaga ng baka ko tapos gagawin mo lang matabang na ganyan? Iyan ang hirap sa ulilang walang tamang pag-uugali, lahat ng hawakan ay nasisira. Ang pagkain ng mga mayayaman ay hindi para sayangin ng isang hampas lupang tulad mo. Linisin mo iyan ngayon din at huwag kang kakain para matuto ka. Lumuhod ako sa malamig na marmol na sahig. Maingat kong pinunasan ang sabaw, kinagat ang labi para hindi humagulgol. Mahapdi ang paso sa paa ko, pero walang panama ang pisikal na sakit sa kahihiyang nararamdaman ng kaluluwa ko. Ako, na isang pangulo ng kumpanya na pinagpupugayan ng libu-libong empleyado, pumipirma ng mga kontratang daan-daang milyong dolyar ang halaga nang hindi kumukurap. At heto ako ngayon, nakaluhod na namumulot ng mga buto sa sahig, nagtitiis sa pangiinsulto ng isang mababaw na matanda. Bakit hindi ako umalis? Bakit hindi ko basagin ang panlilinlang na ito at turuan sila ng leksyon? Libo-libong beses na umalingaw-ngaw iyan sa isip ko, pero nagtimpi ako. Ang pagtitiis ko ay nag-ugat sa isang malalim na sugat sa damdamin, ang kalungkutan ng isang batang ulila. Sobrang desperado akong magkaroon ng pamilya na umabot na sa pagkabaliw. Natatakot ako sa paghihiwalay, natatakot na aminin na ang kasal na itinaya ko ang kabataan at kayamanan ko ay isa lamang napakalaking kasinungalingan. Ang kalupitan sa bahay na ito ay hindi lang galing kay Doña Teresa. Si Lara, ang nakababatang kapatid ni Carlo, ay isa ring layaw na bata at demonita. Simula nang yumaman sila, mula sa isang tambay, naging prinsesa siya ng bilyonaryong kumpanya. Ginamit niya ang credit card na galing sa pondo ko para bumili ng mamahaling tatak ng walang pakundangan at nagpapalit ng kotseng pangkarera, buwan-buwan. Hindi niya ako tinatawag na ate, kundi isang pinabunggang kasambahay. Hoy, itong limitadong bestida mula sa Chanel na binili ko sa Paris, natapunan ng alak. Labhan mo ito gamit ang kamay. Huwag na huwag mong ilalagay sa makinang panlaba. Kapag may nasirang isang sinulid, hindi mo mababayaran iyan buong buhay mo. At plansyahin mo na rin itong sapatos na seda ko. Nakakainis ang mukha mo. Kanina nagkape kami ng mga kaibigan ko. Sabi nila ang gwapo at ang galing ng kuya ko, bakit daw kumuha ng asawang baduy at nakakabagot na tulad mo. Ma-pride ka naman at umalis ka na. Huwag mo nang sirain ang imahe ng kumpanya namin. Ibinato niya ang maduming damit sa mukha ko at maarte naglakad palayo. Hawak ko ang mamahaling damit, nakaramdam ako ng pagkasuka. Ang mga taong nabubuhay sa pawis, dugo, at pera ko ay inaangkin ng karapatang apakan ng pagkatao ko sa pinakamalupit na paraan. Tuluyan na silang nabulag ng peking kasikatan, naniniwalang ang pera ay kayang gawing kagalang-galang ang mga mabababang kaluluwa. Pero ang pang-aabuso mula sa mag-ina ay hindi ang pinakamalala. Ang panlalamig at kalupitan ni Carlo ang naging kutsilyong pumatay sa huling pag-asa ko. Nagkaroon yata siya ng kahibangan mula nang naging madali ang tagumpay. Sa mata niya, hindi na ako ang asawang kasama niya sa hirap, kundi isang mantsa, isang pabigat na nagpapababa sa antas niya. May mga pagkakataon na may malaking pagdiriwang para sa mga kliyente ang kumpanya. Nagplansa ako ng isang simpleng bestidang seda para sana sumama sa kanya. Pero hinarang niya ako sa pinto, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, nang may matinding pandidiri. Balak mong suoting iyang basahan na iyan sa salo-salo kasama ko? Ang pagtitipon ngayon ay puno ng mga politiko, bilyonaryo, ang mga taong magdedesisyon sa buhay ng mga higanteng proyekto. Sasama ka sa akin bitbit yang baduy mong mukha. Tatawanan ako ng mga tao. Iisipin nila na bulag si Carlo de la Cruz para pakasalan ng isang mababang uring tao na tulad mo. Mas mabuting maiwan ka sa bahay. Magluto ka. At hintayin mo ako. Ang pagpapakita mo sa publiko ay magbibigay lang ng kahihiyan sa posisyon ko bilang pinuno. Isinara niya ng malakas ang pinto, kasabay ng kanyang malamig na mga salita. Nakatayo ako sa gitna ng malaking sala. Pakiramdam ko ay hinihigop ang hangin. Ang lalaking dati kong niyayakap, pinapatahan noong gusto niyang tumalon sa gusali, ngayon ay nandidiring tumabi sa akin. Parang piniga at dinurog ang puso ko, walang naiwang buo. Naglakad ako paakyat, ikinulong ang sarili sa dilim, at hinayaang tumulo ang mga luha hanggang sa matuyo. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang tawagan ng mga abogado ko para ipatupad ang mga sugnay sa pagbawi ng pondo at ibunyag ang tunay na mukha ng mga lintang ito para bumalik sila sa putikang pinanggalingan nila. Pero noong gabing isusulat ko na sana ang papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal, may nangyari na lalong nagtali sa akin sa impyernong ito ng mas matagal. Halos isang buwan kong naramdaman na nanghihina ako,
laging nasusuka, at sensitibo sa amoy ng pagkain. Ang panuri ng pagbubuntis ay nagpakita ng dalawang malinaw na pulang linya. Nakatayo ako sa banyo, nanginginig ang kamay na hawak ang tester, at umaagos ang luha. Isang maliit na buhay, ang sarili kong dugo, ang lumalaki sa tiyan ko. Sa gitna ng labis na kalungkutan, dumating ang bata na parang isang sinag ng liwanag. Isang angkla na pumigil sa kaluluwa ko na mahulog sa kabaliwan. Mas naging matindi ang pakiramdam ko bilang isang ina. Ang batang ito ay ulila sa pagmamahal mula sa sinapupunan ko. Hindi ko pwedeng hayaang lumaki siyang walang buong pamilya. Nilinlang ko ang sarili ko ng isang bulag na paniniwala na ang pagdating ng bata ay gigising sa huling natitirang konsensya ni Carlo. Na kapag nalaman niyang magiging ama na siya, iiwan niya ang mga walang kwentang bisyo, uuwi siya para protektahan kami, at baka mabawasan ang kasamaan ni Doña Teresa, alang-alang sa kanyang apo. Nagpasya akong ibaon pa ang sikreto ng aking kayamanan. Nagtiis, nagpaalipin, naging isang tahimik na asawa na nag-aabang ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanila ang tungkol sa bata. Pero nagkamali ako. Ang demonyo ay hindi magiging anghel dahil lang sa isang pirasong papel ng ultrasound. Ang pagtitiis ko ay hindi nagbunga ng masayang pamilya, kundi nagtulak sa akin sa pinakamasakit at pinakakarumal-dumal na pagtataksil na hindi ko kailanman naisip. Isang bagong dula ang inihahanda ng mag-ina sa dilim, handang magbagsak ng huling suntok upang patayin kami ng anak ko. Nagsimula ang pagkahubad ng kanilang maskara sa pagdating ng isang anak mayaman na nagngangalang Isabel. Sabi nga nila, kapag inilagay mo ang buong tiwala at buhay mo sa kamay ng maling tao, ang kapalit nito ay hindi lang luha, kundi ang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan mo. Ang pagtataksil ni Carlo ay hindi dumating na parang bagyo, kundi gumapang na parang lason sa dugo ko, sinisira ng unti-unti ang peking pamilyang pilit kong pinapanatili. Simula nang malaman kong buntis ako, gumawa ako ng magandang kwento sa isip ko. Nag-antay ako na umuwi si Carlo ng maaga, walang amoy alak o pabango ng ibang babae, para maiabot ko ang papel ng ultrasound sa kamay niya. Pero ang gabing iyon ay hindi kailanman dumating. Sa halip, ako pa mismo ang nakadiskubre sa pinakakarumal-dumal at pinakamaduming sikreto sa likod ng kanyang kagalang-galang na posisyon bilang pinuno ng kumpanya. Isang hapon, umuulan ng malakas sa Maynila. Naglilinis ako ng opisina ni Carlo sa bahay. Ito ang pinagbabawal na lugar na mahigpit niyang ibinilin na maaari ko lang linisin kapag wala siya. Habang pinupulot ko ang mga nagkalat na papel sa sahig, aksidente kong nahulog ang mamahaling Amerikana niya na nakasampay sa upuan. Isang maliit na pulang kahon na pelos ang nalaglag mula sa bulsa nito at gumulong sa alpombra. Binuksan ko ito. Sa loob, hindi ito regalo para sa aming anibersaryo. Isa itong kwintas na diamante galing sa Cartier na nagkakahalaga ng milyon-milyon, kasama ang isang maliit na tarheta na amoy matapang na pabango. Nakasulat doon sa pamilyar na sulat kamay ni Carlo. Para kay Isabel, ang anghel ng buhay ko. Hinihintay ko ang araw na opisyal ka ng papasok sa pamilya de la Cruz at magiging kaisa-isang reyna ng buhay ko. Nanginig ang mga kamay ko. Nahulog ang kahon na pelos sa sahig. Ang mga diamante ay kumikinang, parang libu-libong kutsilyo na sumusugat sa mga mata ko. Isabel. Ang pangalang ito ay madalas lumabas sa mga balitang pangnegosyo kamakailan. Siya ang nag-iisang anak na babae ng kumpanya ng Villarica. Isang totoong bilyonaryong pamilya na matagal nang matatag sa industriya ng pagpapagawa ng bahay. Isang tunay na pamilyang kabilang sa alta sosyedad na pinapangarap makasama ng mga pamilyang biglalang yumaman dahil sa utang, tulad ng mga De La Cruz. Kaya pala ang mga biyahe sa labas ng bayan at mga gabing hindi umuuwi si Carlo ay hindi para sa negosyo. Abala siyang lumuhod at magmakaawa. Abala siyang mambabae para makapasok sa isang mas makapangyarihang pamilya. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto. Nanlalamig ang buong katawan kahit mainit naman sa loob ng bahay. Hindi pa riyan natatapos. Narinig ko ang ugong ng sasakyan sa labas ng tarangkahan. Maagang umuwi sina Carlo at Doña Teresa. Mabilis kong binalik ang kahon sa bulsa ng Amerikana at naglakad palabas para sana bumaba. Pero nang hawakan ko ang seradura, ang mga salitang narinig ko sa pasilyo ay nagpako sa mga paa ko sa sahig. Rinig na rinig ko ang boses ni Doña Teresa, puno ng matinding tuwa ng isang taong nakakita ng ginto. Makinig ka sa mama. Kailangan mong mahawakan ng mahigpit itong si Isabel. Ang kumpanya ng Villarica nila ay may mga lupain sa buong bansa. At ang papa niya ay may malakas na boses sa kapisanan ng mga negosyante. Kung mapapangasawa mo siya,
Tuluyan ng makakapasok ang Dela Cruz Builders sa pinakamataas na uri ng lipunan. Wala nang tatawag sa atin ng mga bagong yaman. Yung Alpha Capital na iyon, kahit maraming pera, dayuhang kasosyo lang iyon. Hindi nila maibibigay sa atin ang koneksyon sa politika at antas sa lipunan na meron ang pamilya Villarica. Huwag kayong mag-alala, Mama. Naiintindihan ko. Patay na si Isabel sa akin. Kahapon binili ko siya ng kwintas na diamante. Pumayag na siya na sabihan ng papa niya na ipasok ang kumpanya natin sa isang dambuhalang proyekto ng syudad sa Timog. Kapag naging matagumpay iyon, opisyal na akong aakyat sa mas mataas na antas. Boto rin sa akin ang papa niya. Bilib na bilib daw dahil naitawid ko ang bilyon-bilyong halaga ng kumpanya, sagot ni Carlo. Magaling, iyan ang paboritong anak ko. Pero paano yung pabigat sa baba? Kapag nakikita ko ang mukhang probinsyana at laging nakasimangot na si Yasi, nabubwisit ako. Hanggat dala niya ang apelidong De La Cruz, nahihiya ako sa mga donya. Kailangan na nating sipain palabas iyan para malinis ang daan para kay Isabel. Ang pamilya nila ay galing sa alta sosyedad. Hinding-hindi nila tatanggapin na masabihang nangaagaw ng asawa ang anak nila. Ako na ang bahala, Mama. Nagpagawa na ako ng papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal sa abogado. Si Yasi ay isang ulila, mabait hanggang sa pagiging tanga, at walang kahit isang kusing. Ilang taon na siyang palamunin at wala man lang naiambag na kahit isang bloke ng semento sa pamilyang ito. Bibigyan ko siya ng 500,000 piso bilang danyos. Palalayasin ko na siya at tapos na. Kung magmamatigas siya, gagamitin ko ang pangkat ng mga abogado ng kumpanya para ipitin siya hanggang sa mawalan siya ng malalapitan. Wala siyang pera, walang kapangyarihan, paano niya lalabanan ang isang pinuno na tulad ko? Tama iyan, palayasin siya ng walang bitbit. Ang kayamanan ng mga De La Cruz ay pinaghirapan mo, hindi pwedeng mahulog kahit isang piso sa linta na iyon. Tatawagin ko si Lara mamaya, magtutulungan tayong tatlo, para gipitin siya at hiyain hanggang sa kusa siyang lumayas, sang-ayon ni Doña Teresa. Bawat salita nila ay malinaw na tumatagos sa pinto papasok sa pandinig ko. Tinakpan ko ng kamay ang bibig ko, kinagat ang labi hanggang sa dumugo para lang pigilan ang hikbi ko. Nakarinig na ako ng tungkol sa kalupitan ng tao, pero hindi ko akalaing aabot sa ganitong kababawan, kasakiman, at kawalang hiyaan. Tinawag nila akong linta. Sinabi nilang wala akong naiambag. Ang mga taong gumagastos ng bilyon-bilyong pera ko. Ang taong nakaupo sa posisyon bilang pinuno na iniluklok ko ay nagpaplano ngayon na palayasin ako sa kalsada ng walang dala para magbigay daan sa isang babaeng mas magbibigay sa kanila ng pakinabang. Isang matinding panlalamig ang gumapang sa likod ko. Pero kasabay nito, ang kawalang hiyaan ni Carlo ay naging parang gamot na naglinis sa lahat ng bulag na kalungkutan sa puso ko. Hinimas ko ang tiyan ko. Isang maliit na buhay ang naroroon. May dugong nananalaytay ng isang taong walang utang na loob. Gusto nilang patayin kaming mag-ina. Tinuring nila akong insekto na madaling tapakan. Sige, oras na para tapusin ang peking pamilyang ito. Gusto nilang kabilang sa alta sosyedad? Gusto nilang umakyat sa mataas na antas ng lipunan? Ipaparanas ko sa kanila kung paano madurog ng mismong pera at kapangyarihang sinasamba nila. Nalaglag na ang maskara ng isang matiisin at masunuring manugang, at ang demonyong nagngangalang Yasi Santos ay tuluyan ng nagising sa dilim. Kapag pinagtaksilan ang mga babae, may dalawang madalas na reaksyon, ang umiyak at mag-iskandalo para humingi ng hustisya o ang magtago at sisihin ang tadhana. Pero kapag nasa tuktok ka ng kapangyarihan sa pananalapi, ang pagtataksil ay hindi na isang sakit sa puso, kundi isa na itong malalang paglabag sa kontrata. At para sa mga lumalabag sa kontrata, ang solusyon ay hindi luha kundi isang mapanirang parusa. Kinaumagahan, pagkatapos marinig ang nakakadiring usapan ni na Carlo at ng kanyang ina, gumising ako ng maaga. Hindi ko sila ipinagluto ng almusal gaya ng nakasanayan. Naglagay ako ng magaan na kolorete sa mukha para itago ang nangingitim na ilalim ng mata ko. Nagsuot ng simpleng itim na bestida at nagtaksi papunta sa isang pandaigdigang ospital. Mag-isa akong nakaupo sa malamig na silid para sa ultrasound. Ang monitor ay nagpapakita ng isang maliit na tuldok na kumukurap. Ang tibok ng puso ng sanggol ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ngumiti ang doktor at binati ako. Sinabing malusog ang bata. Tahimik na tumulo ang luha ko. Pero hindi iyon luha ng kahinaan, kundi luha ng paglilinis. Nakinig ako sa tibok ng maliit na buhay na ito at nangako sa sarili ko. Anak, hindi ka magkakaroon ng isang duwag at walang kwentang ama.
Ako ang magiging ina at ama mo, at gagamitin ko ang isang tunay na imperyo para protektahan ka. Ang mga taong balak tayong itulak sa kamatayan, paluluhurin ko sila at pagbabayarin. Pag-alis ng ospital, hindi ako bumalik sa Forbes Park. Dumiretso ako sa isang pinakamataas na uri ng gusali sa BGC. Dito, sa ika-50 palapag, matatagpuan ang palihim na punong tanggapan ng Alpha Capital sa Pilipinas, isang lugar kung saan kahit kailan ay walang karapatang tumapak si Carlo. Pagpasok ko pa lang, sabay-sabay na tumayo at yumukod ang lahat ng naka-Amerikana na empleyado. Ang paligid ay nagpapakita ng pagiging propesyonal, malamig, at may matinding autoridad. Lumapit agad si Anton, ang CEO at kanang kamay ko. Bakas ang gulat sa mukha niya nang makita akong personal na pumunta sa opisina pagkatapos ng 3 taong pagtatago. Ginang Pangulo, napakabiglaan po ng pagdating nyo. Hindi po kami nakapaghanda. May mabilisang pangangailangan po ba? Huwag nang maraming pasikot-sikot. Dalhin mo sa opisina ko ang lahat ng dokumento, kontrata ng pakikipagsosyo, mga papeles ng garantiya sa pag-utang, at ang listahan ng mga ari-ari ang ginawang garantiya ng De La Cruz Builders. Ngayon din. Umupo ako sa silyang katad at dahan-dahang binuksan ang mga makakapal na dokumento. 3 taon na ang nakararaan dahil sa bulag na pag-ibig. Inutusan ko si Anton na luwagan ang mga kondisyon para makahinga si Carlo. Pero sa mundo ng negosyo, walang libre. Ang pangkat ng mga abogado ng Alpha Capital ay binubuo ng mga pinakamahuhusay at mababagsik sa bansa. Nang igawa nila ang bilyong-pisong kontrata, palihim nilang isinama ang mga sugnay ng pagbawi at kaparusahan. Ang mga sugnay na nagpapahintulot sa pondo na bawiin agad ang pera ng walang pasubali, magpataw ng multang 3 beses sa halaga, at agad na ipasara ang mga ari-ari ang ginawang garantiya kung mapatunayang ang pamunuan ay may nilabag sa etika sa negosyo, nameke ng ulat sa pananalapi, o kung tumaas ang panganib sa merkado. Dahil sa sobrang sakim at kawalan ng kaalaman sa batas ng pandaigdigang pananalapi, pumirma sina Carlo at Doña Teresa sa lahat ng iyon nang hindi man lang binabasa. Ginamit nila ang pera ko pambili ng Lexus LX, Toyota Alphard, na nakapangalan lahat sa legal na pangalan ng Alpha Capital para makaiwas sa buwis at makakuha ng pribilehiyong diplomatiko. Ginamit din nila ang pangalan ng pondo para makabili ng mansyon. Akala nila sa kanila iyon. Hindi nila alam na ang mga titulo ng pagbili ay ligtas na nakatago sa kahadiyero sa likuran ko. Inidulas ko ang aking plumang tubog sa ginto sa ibabaw ng malamig na legal na dokumento. Napangisi ako ng malupit at tumingala kay Anton. Simula bukas, putulin niyo na ang lahat ng komunikasyon kay Carlo. Itigil niyo na ang paglabas ng pondo para sa 3 malalaking proyekto nila sa timog na kasalukuyang itinatayo. Kapag tumawag siya, sabihin mong may regular na pagsusuri ng kwenta lang. Gusto ko ring utusan mo ang ating pangkat ng pananalapi na mag-ipon ng ebidensya kung paano ginamit ni Carlo ang pera ng kumpanya para bumili ng alahas at mga bag para kay Isabel, pati na ang paggawa ng palihim na pondo at pag-iwas sa buwis. Ihanda mo ang isang kumpletong talaan dosye. Ginang Pangulo, kung puputulin natin ang pondo ng biglaan ngayon, babagsak sa krisis sa daloy ng pera ang De La Cruz Builders. Mag-aaklas ang mga kontratista, maamoy ng mga lokal na bangko ang panganib at ibababa ang antas ng pag-utang nila. Babagsak ang halaga ng kanilang kumpanya. Gusto niyo po ba talaga silang sirain? Tumayo ako at naglakad palapit sa malaking salamin, nakatingin sa maliliit na sasakyang gumagalaw sa ibaba. Ang pakiramdam ng hawak mo ang buhay ng iba ay nagbibigay ng nakakatakot na katahimikan. Hindi ko sila sinisira, binabawi ko lang ang akin. Gusto nilang magkunwari bilang miyembro ng alta sosyedad? Gusto nila ng laro ng kapangyarihan? Ipapakita ko sa kanila kung paano talaga maglaro sa mundo ng kapitalismo. Kapag mataba na ang baboy, oras na para katayin. Ihanda mo ang lahat, Anton. Sa oras na magbigay ako ng senyas, ipatupad mo ang lahat ng sugnay ng pagbawi at kaparusahan. Gusto kong wala silang matirang kahit damit paglabas nila ng ilusyon nilang kastilyo. Bumalik ako sa mansyon sa Forbes Park kinagabihan at muling isinuot ang maskara ng isang nagtitiis at palamuning manugang. Nagluto pa rin ako at tahimik na naglinis. Pero sa mata ko, wala nang takot o lungkot. Pinanood ko ang mag-inang Doña Teresa at Carlo na nagtatawanan. Pinag-uusapan ang pagsukat ng damit pangkasal ni Isabel. Tiningnan ko silang nagyayabang na parang mga naglalakad ng tulog sa gilid ng bangin. Ang bitag ay naihanda na sa ilalim ng kalmadong tubig. Naghihintay na lang ako na sila mismo ang magbigay ng taning
at putulin ang huling sinulid ng awa para maging perpekto at kumpleto ang ibabagsak kong parusa sa kanila. Ang pagkabaliw ng mga taong uhaw sa kasikatan ay madalas sumasabog kapag akala nila ay abot kamay na nila ang tagumpay. Matapos kong ihanda ang bitag sa punong tanggapan ng Alpha Capital, bumalik ako sa bahay at tahimik na pinanood ang rurok ng kaplastika ng pamilya de la Cruz. Hindi na nagtatago si Carlo. Lantaran na niyang isinasama si Isabel sa mga pinakamamahaling restaurant, hinahayaan ang mga pahayagan na magsulat tungkol sa pag-ibigan ng isang pinuno ng kumpanya at tagapagmana ng kumpanya ng Villarica. Si Doña Teresa naman ay palakad-lakad sa bahay, masayang tumatawag sa kanyang mga kumare para ipagmalaki ang bago at mayamang manugang. Para sa kanila, ang presensya ko sa bahay ay parang alikabok, isang basura na nag-aantay na lang walisin. At ang araw ng pagwawalis na iyon ay dumating na. Bitbit ang kawalang hiyaan na hindi kayang isipin ng isang normal na tao. Isang hapon, habang nagbabalat ako ng prutas sa sala, narinig ko ang malakas na preno ng sasakyan sa tarangkahan. Pumasok si Carlo, hindi mag-isa, kundi magkahawak kamay kay Isabel. Suot niya ang isang pulang mamahaling bestida, hawak ang isang bag na Hermes Birkin, at may kayabangang tinitingnan ang paligid ng mansyon na parang isang reynang nag-iinspeksyon ng ari-arian. Sumunod sa kanila sina Doña Teresa at Lara. Pareho silang todong ngiti, panay ang sipsip sa mayamang bisita. Wala ni isa sa kanila ang lumingon sa akin. Pinaupo ni Carlo si Isabel sa mamahaling silyang katad sa gitna ng sala. Pagkatapos, tumikhim siya at malakas na ibinagsak ang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesang salamin sa harap ko. Ang tunog ng papel ay nakakabingi. Umupo ka rito. Oras na para tapusin ang gulong ito. Wala na akong oras para magpaligoy-ligoy pa. Nasa mesa ang papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal na inihanda ng abogado ko. Pirmahan mo na. Wala kaming idinedeklarang ari-arian ng mag-asawa. Ako, bilang unang panig, ay kusang loob na magbibigay sa iyo, bilang ikalawang panig, ng 500,000 piso bilang danyos. Lahat ng ari-arian, mamahaling sasakyan, at sapi sa kumpanya ay mapupunta sa akin at sa pamilya ko. Muntik na akong humalakhak ng malakas. Tunay ngang bukod sa masama na ang ugali, ubod pa sila ng kuripot at kawalang hiyaan. 500,000. Carlo, 500,000 ang tingin mong halaga ng 3 taon kong pagiging asawa at katulong sa bahay na ito? Balak mong angkinin ang bilyon-bilyong halaga ng ari-arian na ito at palayasin ako sa kalsada ng walang dala? Anong sinasabi mo riyan na angkinin ha, babae? May nailabas ka bang kahit isang kusing sa bahay na ito para humingi ng parte? Sigaw ni Doña Teresa. Ang mansyong ito, mga kotse, ang kumpanya iyan ay katas ng utak, pawis, at dugo ng anak ko! 3 taon ka lang nandito bilang palamunin na bumawaldas ng pera namin. Ang buhay mo ay hindi ko pa nga siningil. Ang 500,000 ay awa na lang niya sa isang patay gutom at ulilang tulad mo. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, manahimik ka at pumirma. Huwag ka nang maghangad ng sobra. Tama si Mama, hipag. Tingnan mo nga ang sarili mo. Karapat-dapat ka bang makakuha ng kahit 1 piso galing sa pamilya namin? Si Ate Isabel ang nagdadala ng halaga sa asawa niya. Ang pamilya niya ay may 12 dosenang malalaking proyekto na nag-aantay lang makasosyo ang kumpanya namin. Huwag kang ambisyosa. Kunin mo na ang 500,000 iyan. Umuwi ka sa probinsya at magtayo ng sari-sari store. Swerte mo na nga iyan eh. Inilipat ko ang paningin ko kay Isabel. Mahinahon siyang humihigop ng tsaa. Ang mga mata niya ay may matinding pandidiri habang nakatingin sa akin. Yasi, ang matalinong babae ay alam kung saan siya lulugar. Si Carlo ay may malalaking pangarap. Kailangan niya ng matibay na pundasyon, hindi isang batong pabigat. Ipinagbubuntis ko na ang anak niya. Inihanda na rin ni Papa ang dote na bilyon-bilyong proyektong pangnegosyo. Kapag nagmatigas ka pa, magiging katatawanan ka lang ng lahat. Pirmahan mo na. Huwag mong hintaying magalit ang Papa ko. Kapag ginamit niya ang impluensya ng kumpanya ng Villarica para ipitin ka, hindi ka na mabubuhay dito sa Maynila. Isang buong pamilya na nagtulong-tulong gamit ang peking kapangyarihan at ang impluensya ng isang kabit para tapakan at takutin ang legal na asawa. Sigurado silang isa akong tangang tupa na madaling takutin ng mga legal na salita at kapangyarihan. Tinitigan ko ng diretso sa mata si Carlo. Ang hambog at mayabang na taong ito ay walang kaalam-alam na ang dugot pawis na ipinagmamalaki niya ay mga plano sa negosyo lang na ipinapadala ko sa email niya gabi-gabi. Ang mansyong inuupuan niya, ang kotseng sinasakyan niya, lahat ay nakapangalan at protektado ng pangalang Yasi Santos.
Narinig mo ba, Yasi? Ang mga abogado ng kumpanya ko ang pinakamagagaling sa lungsod. Kung igigiit mong lumaban sa korte, sisiguraduhin kong mabaliktad ang kaso at kasuhan ka ng paninirang puri. Wala kang makukuhang kahit isang kusing at baka makulong ka pa. Pirmahan mo na, kunin mo ang 500,000 at magsimula ka ulit. Ngayong gabi, may salo-salo kami para sa pamilya ni Isabel. Ayokong makita ang nakakadiri mong mukha na manira ng araw ko. Isinara ko ang kahon ng papeles ng pagpapawalang bisa at malakas itong ibinagsak sa mesa. Ang tunog ay matalim at malamig. Sa mga oras na ito, wala nang kahit anong sakit sa puso ko, kundi ang katahimikan na parang bago dumating ang isang malakas na bagyo. Sila mismo ang nagtali ng lubid sa sarili nilang mga leeg. Ibinigay na nila ang taning at masaya ko itong tatanggapin. Sige, kung wala na pala kayong kahit anong konsensya at pagkatao, wala na rin akong panghihinayangan. Pero hindi ko tatanggapin ang 500,000 mo. Itago nyo na lang, dahil pakiramdam ko, simula bukas, baka kailanganin ng buong pamilya de la Cruz na mag-ipon ng barya para makabili ng pansit na pangkain araw-araw. Nanlaki ang mga mata nila, bago pa nila maintindihan ang kahulugan ng sinabi ko. Ngumiti ako, tumayo, at naglakad paakyat sa kwarto. Iniwan ko ang mga sigaw nila na, "Baliw!" at ambisyosa sa likuran ko. Akala nila na dedeliryo lang ako dahil sa gulat. Hindi nila alam na umakyat ako sa kwarto para kunin ang mga mahahalagang gamit ko at ibigay sa kanila ang entablado para sa pinakanakakatawang dula ngayong gabi. At nang mangyari ang karumal-dumal na salo-salo na iyon noong bumabagyo, nang isaboy sa akin ang bagoong gaya ng ikinuwento ko sa simula, iyon din ang sandaling kinuha ko ang telepono at formal na ibinaba ang hatol, pinapatay ang buong bulok na imperyong binuo nila sa kanilang mga ilusyon. Nagsisimula na ang bagyo. Ang huling bahagi ng tag-araw sa Maynila ay madalas nagdadala ng mga biglaang bagyo kung saan ang kulog at kidlat ay parang pinupunit ang kalangitan at gusto ring punitin ang mga pekeng maskara ng mga tao. Pagkatapos, ibato sa akin ang papeles at ang kakarampot na danyos, umakyat ako sa maliit na silid sa itaas ng kisame. Bodega talaga ang kwartong ito, pero mula nang kasuklaman ako ni Carlo, ginamit niya ang palusot na kailangan niya ng tahimik na lugar para magtrabaho. Kaya pinaakyat niya ako rito. Hindi ako nagdala ng maraming gamit. Inayos ko lang ang ilang lumang damit, ang laptop kong may koneksyong satellite na protektado, at ang mga pagkakakilanlan ID ko. Tahimik akong umupo sa gilid ng kama at hinaplos ang tiyan ko. Isang maliit na buhay ang lumalaki sa loob ko araw-araw. Walang kasalanan ng batang ito. Ang kasalanan ay nasa akin dahil pinili ko ang isang lalaking may pusong hayop. Sa labas, umuugong ang kulog, nagpapahiwatig na may paparating na malakas na bagyo. At sa ibaba, isang bagyo rin ang inihahanda ni na Doña Teresa para walisin ang presensya ko sa bulok na pamilyang ito. Ganap na 7:00 ng gabi, umugong ang mga makina ng mga mamahaling sasakyan sa labas ng mansyon sa Forbes Park. Nagpa-party si Doña Teresa para sa pamilya ni Isabel, opisyal na ibinubunyag ang basurang relasyon nila at inihahanda ang daan para sa pinakamagarang kasal. Kahit sinabi ko na sa kanilang wala akong tatanggaping pera, hindi pa rin ako tinantanan ni Doña Teresa. Nag-utos siya ng kasambahay para akyatin ako sa kwarto at kalampagin ang pinto. Pinilit niya akong bumaba para magluto ng hapunan nila. Gusto niyang gamitin ang pinakamababang paraan para tapakan ang natitira kong dignidad sa harap ng kabit ng anak niya. Hindi ako tumanggi. Itinali ko ang buhok ko, isinuot ang lumang abuhing damit, at bumaba na parang isang anino. Gusto kong saksihan ang sukdulan ng kanilang kawalang hiyaan, para kapag itinarak ko ang kutsilyo, wala akong mararamdamang kahit anong awa. Sa malaking silid kainan na puno ng liwanag galing sa aranya, ang matibay na mesa ay natatakpan ng puting telang seda. Nakahain ng mga lechon de leche, malalaking alimango, at mamahaling baka. Nakaupo sa gitna si Doña Teresa, kumikinang ang mga diamante. Abot tenga ang ngiti niya habang pinagsisilbihan ng pagkain si Isabel. Katabi niya si Carlo na malambing na nagsasalin ng alak sa kabit niya. Ang peke at malambing na tinging iyon ay ibinigay rin niya sa akin noong panahong mahirap siya at gustong magpakamatay. Si Lara naman ay panay ang papuri, sinasamba si Isabel na parang reyna. Nakatayo ako sa sulok ng kusina, pinapanood ang dramang ito kung saan para lang akong isang alagang hayop na nakatali sa gilid. Aba, ang bait-bait ng anak ko. Kumain ka ng maraming alimango para lumakas ka. Nakakapagod ang magbuntis ng tagapagmana ng mga De La Cruz. Napakaswerte ng pamilya namin at nakakuha kami ng isang anak mayamang tulad mo, hindi gaya ng isang pesteng nandyan.
3 taon na namumulubi at nakikikain, hindi man lang makabuo ng anak, pero ang kapal ng mukhang kumapit pa rin sa bahay na ito. Salamat po tita. Spoiled po ako kay Carlo, sagot ni Isabel. Pero tita, kumusta na po ang kaso ni Yasi? Ayoko po kasing pagdating ko rito, tsismisin ako ng ibang tao na ako ang pangatlong panig na nanira ng pamilya. Ang reputasyon ng kumpanya ng Villarica ay hindi pwedeng mabahiran ng dumi dahil lang sa isang babaeng walang kwenta. Sabi ni Papa, kung hindi lilinisin ni Carlo ang sagabal, pag-iisipan niya uli ang pakikipagsosyo sa dambuhalang proyekto ng syudad sa Timog. Mahal, huwag kang mag-alala, ayos na ang lahat, sabi ni Carlo. Hapon pa lang ibinigay ko na ang taning. Wala naman siyang pera o kapangyarihan. Isang pitik ko lang sa kanya, lalayas na siya sa kalsada. Pagkatapos ng salo-salo na ito, ipapataboy ko na siya palabas. Bukas, papalitan ko ng bago lahat ng muwebles sa mansyong ito. Buburahin ko lahat ng bakas niya para pagdating mo, ikaw na ang kaisa-isang reyna ng lugar na ito. Ang bawat salita nila ay malinaw na umaalingaw-ngaw. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng ulan sa bintana, naging yelo na ang puso ko. Nakatayo sila sa mga pag-aari ko, ginagamit ang reputasyon ng pondo ko para magplastikan, at ibinebenta ako kapalit ng bilyon-bilyong kontrata. Ang kasamaan ng tao kapag nabulag ng pera ay walang limitasyon. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang pagkirot ng sikmura ko dahil sa nasusuka ako tuwing umaga, at dala-dala ang mangkok ng mainit na sabaw ng nido. Naglakad ako palapit sa mesa. At gaya ng nangyari, bago ko pa maibaba ang sabaw, hinampas ni Doña Teresa ng kubyertos ang mangkok, naghahanap ng perpektong dahilan para magpakitang gilas sa bagong manugang na nauwi sa pagbuhos sa akin ng bagoong alamang at sa pagtawag ko kay Anton para ipasara ang 10 bilyong piso. Matapos ang sunod-sunod na matitinding utos ko kay Anton, binalot ng nakakatakot na katahimikan ang buong kwarto. Nakangangalang sina Carlo at Doña Teresa. Gulat na gulat, pero pilit pa rin kumakapit sa huling hibla ng kanilang kayabangan na nagkukunwari lang ako. Hanggang sa tuluyan akong tumalikod, lumabas sa malaking pinto at sumakay sa itim na Lexus LX na nakaparada sa ulan. Naiwan sila sa isang kastilyong gawa sa buhangin na nagsisimula ng gumuho sa unang paghampas ng bagyong Dalako. Kinaumagahan, paglipas ng bagyo, naiwan ang madilim at malamig na kalangitan sa Maynila. Gumising ako sa isang 600 metro kwadradong pinakamataas at pinakamagarang unit na nasa tuktok ng isa sa pinakamahal na gusali sa BGC. Dito ako talaga kabilang. Isang kaharian na binuo mula sa talino at pagiging malamig ng isang veterana sa negosyo, hindi sa isang madilim na sulok ng pagiging manugang sa pamilya de la Cruz. Isinuot ko ang manipis na damit na seda at humigop ng mainit na tsaa. Kalmado akong nakatayo sa harap ng malaking salamin. Pinapanood ang abalang lungsod sa ibaba. Oras na ng 8:00 ng umaga, bukas na ang merkado ng sapi. Ang laro para durugin ang langgam na nagngangalang Carlo ay formal nang nagsimula. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng De La Cruz Builders, isang matinding lindol ang nananalasa. Kagagaling lang ni Carlo sa eksklusibong elevator. Masakit pa ang ulo mula sa inuman kagabi. Sigurado pa rin siyang, ang tawag ko ay isang panloloko lamang. Pero pagpasok niya pa lang sa bulwagan, bumungad sa kanya ang sobrang gulong eksena na nakakabaliw. Dose-dosenang pinuno ng departamento ang nagtatakbuhan. Walang kulay ang mga mukha. Walang tigil sa pagtunog ang mga telepono. Parang mga kampana ng kamatayan. Tumakbo ang direktor ng pananalapi, nadapa pa sa binti ng mesa, at hinablot ang manggas ni Carlo. Sumisigaw sa matinding gulat. Sir, tapos na! Sira na ang lahat! 15 minuto ang nakalipas. Nagpadala ng agarang abiso ang legal na kinatawan ng Alpha Capital. Ipinatupad nila ang sugnay ng pinakamataas na panganib at walang pasubaling tinapos ang lahat ng garantiya sa pag-utang. Ang pagbawi ng 10 bilyong piso ay ipinatupad na sa pandaigdigang sistema ng pagbabayad. Nakasara na ang lahat ng account ng kumpanya natin. Wala na tayong ni isang kusing pambayad sa utang natin ngayong umaga. Anong sinabi mo? Mga baliw. Sa anong dahilan nila kukunin ang pondo? Nakapirma ang kontrata. Iligal ang ginagawa nila. Tawagan niyo agad si Anton, papuntahin niyo siya rito ngayon din. Kasosyo nila ako, sigaw ni Carlo. Hindi po pwede, sir. Nakasulat po sa ika-47 sugnay ng lihim na kontrata na pinirmahan niyo 3 taon na ang nakararaan. May karapatan po ang Alpha Capital na bawiin ang pondo nang walang pasubali kung mapatunayan nilang may matinding paglabag sa etika
o nagmanipula ng ulat sa pananalapi ang pamunuan natin. Nagpadala sila ng makapal na talaan ng mga ebidensya na ginamit niyo ang pondo ng kumpanya para bumili ng alahas at bag para kay Miss Isabel at nagtayo ng palihim na pondo para makaiwas sa buwis. Natanggap na rin ng Bangko Sentral ang ulat. Napaatras si Carlo. Nanghina ang mga tuhod at napabagsak sa sofa sa bulwagan, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ang mga salita ko kagabi ay umalingaw-ngaw sa tainga niya, parang isang nakakatakot na sumpa. Kinuha niya ang cellphone niya. Nanginginig ang mga kamay kaya ilang beses siyang nagkamali ng tipa, paulit-ulit na tinatawagan si Anton. Ang kabilang linya ay puro tunog lang na walang buhay. Isinara na ng Alpha Capital ang lahat ng pinto ng komunikasyon. Wala silang oras para makipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay. Pero simula pa lang iyon. Saktong 9:50 ng umaga, ang halaga ng kumpanya ng De La Cruz Builders sa merkado ng sapi ay bumulusok pababa ng tuloy-tuloy. Ang balitang inatras ng higanteng dayuhang pondo ang puhunan nito ay kumalat sa mga usapang pangpananalapi kasing bilis ng liwanag. Nagkaroon ng pag-atras ng puhunan dala ng takot ang mga namumuhunan. Ang kabuuang halaga sa merkado ng De La Cruz ay nawalan ng bilyon-bilyon sa loob lang ng wala pang 20 minuto. Ang mga kasosyo na dating sumisip-sip kay Carlo ay naamoy na ang kamatayan. Mabilis na tumawag para kanselahin ang mga bagong kontrata at nagpadala ng mga abogado para bawiin ang kanilang mga paunang bayad. Sa mansyon sa Forbes Park, nakahiga si Doña Teresa sa silyang pangmasahe, nag-enjoy bilang isang pangulo na magkakaroon ng bilyonaryong balae. Tumunog ang telepono niya, si Carlo. Tamad niyang sinagot, mataas pa rin ang tono. Bakit ang aga mong tumawag? Pinalinis mo na ba yung basura na iniwan ni Yasi? Balak ko sanang magpatawag ng tao para palitan ng alpombra sa may pinto, natapunan ng bagoong kagabi. Mama, tapos na ang lahat. Garalgal na boses ni Carlo, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa mula sa kabilang linya. Bumagsak na ang kumpanya. Kinuha na ng Alpha Capital ang lahat ng pondo. Nakasara na ang mga account sa bangko at nagkakagulo na ang mga inutangan natin sa labas ng kumpanya. Bilyonaryo si Yasi. Mama, siya ang nasa likod ng Alpha Capital. Totoo lahat ng sinabi niya kagabi. Pinatay na niya tayo. Nang marinig ni Doña Teresa ang salitang pagkalugi at ang pangalan ko sa likod ng Alpha, nanlaki ang mga mata niya. Nanikip ang dibdib niya. Umakyat ang dugo sa ulo. Hindi siya makahinga. Nahulog ang telepono sa sahig. Napahawak siya sa kaliwang dibdib niya. Napasigaw dahil sa matinding atake sa puso at bumagsak sa sahig. Bumubula ang bibig at nawalan ng malay. Pagbaba ni Lara mula sa taas, nakita niya ang nanay niya na nakahandusay, napasigaw siya ng malakas, at dali-daling tumawag ng ambulansya sa matinding gulat. Habang nakaupo sa aking unit, pinapanood ko ang pabagsak na chart ng De La Cruz Builders. Kapag ang isang walang kwentang tao ay iniangat ng masyadong mataas, kapag bumagsak siya, siguradong madudurog siya ng pinong-pino. Laging pakiramdam ni Carlo na isa siyang henyo. Ngayon na kinuha na ang salbabida na si Yasi Santos, napagtanto niyang isa lang siyang hindi marunong lumangoy na nagpupumilit sa gitna ng bagyo sa dagat. Kung wala ang utak ko, kung wala ang pera ko, isa lang siyang malaking zero. Ang hatol ng kamatayan sa mundo ng negosyo ay naipatupad ng perpekto. Walang ibinigay na kahit anong tsansa sa mga lintang iyon para makabawi. Pero ang parusa para sa mga walang utang na loob ay hindi natatapos sa pagkawala ng pera. Kailangan nilang maranasan ang pinakamatinding kahihiyan kapag ang lahat ng material na kayamanang pinagmamalaki nila ay kinuha sa harap ng kanilang mga mata sa gitna ng araw. Kinaapunan, madilim pa rin ang langit. Lumabas si Carlo sa kumpanya ng tulala matapos siyang kuyugin ng mga inutangan at mga kontratista hanggang sa mapunit ang kanyang Amerikana. Minaneho niya ang kanyang Montero Sport pauwi sa Forbes Park. Umaasang makakakuha pa ng ilang alahas o mahahalagang gamit si Doña Teresa bago sila tumakas. Pero pagliko pa lang niya sa eksklusibong subdibisyon, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa kanya, na dumurog sa huling pag-asa ng duwag na lalaking ito. Ang malaking tarangkahang tubog sa ginto ng mansyon ay nakabukas. Ang bakod ay pinalibutan ng mga nakaunipormeng gwardiya mula sa bangko ng Alpha Capital. 4 na malalaking truck ang nakaparada sa bakuran. Isang truck na panghatak ang kasalukuyang nagbubuhat sa Lexus LX at sa Toyota Alphard ni Lara. Ang mga pulis at mga autoridad ay nakatayo sa harap ng pinto. Hawak-hawak ang mga dokumentong may pulang selyo. Ang mga mayayamang kapitbahay na dati ay panay ang sipsip kay Doña Teresa ay nakatayo sa malayo, nagtuturo at nagbubulungan ng may pandidiri.
Bumaba si Carlo sa kotse at tumakbo papasok. Si Lara ay magulo ang buhok, umiiyak at sumisigaw. Hinihila ang damit ng mga empleyado ng bangko. Pilit na nakikipag-agawan sa isang bag na Hermes at ilang kahon ng Cartier na inililista para kumpiskahin. Ibalik niyo iyan, mga magnanakaw. Bag ko iyan. Kotse ko iyan. Mansyon namin ito. Bakit niyo kinukuha? Kuya, andyan ka na. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng abogado. Ipakulong mo sila. Ninanakawan nila tayo, kuya. Ang legal na kinatawan ng Alpha Capital ay malamig na inalis ang kamay ni Lara, inilabas ang isang folder, at iniharap kay Carlo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Magandang hapon, Ginoong de la Cruz. Base sa kontrata ng garantiya sa pag-utang bilang 9 na pinirmahan ng De La Cruz Builders at Alpha Capital, ang mansyong ito, ang lahat ng laman nito, at ang mga mamahaling sasakyan ay binili gamit ang pangalan ng Alpha Capital bilang garantiya para magamit ninyo at mapabuti ang imahe ng kumpanya ninyo. Ngayon, ang kontrata ay kanselado na dahil sa matinding paglabag ng panig ninyo. Ang Pangulo namin, si Ginang Yasi Santos, ay nag-utos na bawiin ang lahat ng ari-arian ng pondo. Hinihiling namin na makipagtulungan kayo at umalis sa pag-aaring ito. Kapag gumawa kayo ng gulo, kakasuhan namin kayo ng pagsira ng legal na pag-aari ng isang dayuhang organisasyon. Nakatayo lang si Carlo, nanginginig. Ang maskara ng yaman ng mga De La Cruz ay tuluyan nang natanggal sa harap ng maraming tao. Ang mansyon ay hiram lang, ang mga sasakyan ay hiram lang. Pati ang antas na pinagmamalaki ng nanay niya at ginamit para insultuhin ako ay peke at galing lang sa awa ko. Nang marinig ni Lara ang pangalang Yasi Santos, nanlaki ang mga mata niya at napabagsak sa basang damo. Hindi siya makapaniwala na ang probinsya ng hipag na minura niya na parang aso kahapon ay ang tunay na may-ari ng kastilyong pinatitirhan nila. Pinalayas sila ng walang bitbit, kundi ang mga damit na suot nila. Dahil wala nang kawala, muling nabuhay ang gawin ni Carlo na kumapit sa huling salbabida, si Isabel, ang mayamang tagapagmana ng kumpanya ng Villarica. Magpipirmahan na sana sila ng dambuhalang proyekto. Malakas ang papa niya. Kung magagarantiyahan lang sila ng kumpanya ng Villarica para sa isang panandaliang pautang, baka may tsansa pa siyang bumangon. Sumakay si Carlo ng taxi at nagmadaling pumunta sa mansyon ng mga Villarica sa Ayala, Alabang. Tumayo siya sa ulan, paulit-ulit na pinindot ang timbre. Maya-maya, bumukas ang pinto, pero walang mainit na pagsalubong gaya ng kahapon. Nakasuot ng damit na seda si Isabel, nakahalukip-kip, tinitingnan si Carlo na parang basurang palutang-lutang sa ilog. Sa likod niya, nakaupo sa silya ang papa niya, ang pangulo ng kumpanya ng Villarica. Humihit-hit ng tabako at malamig ang tingin. Isabel! Sir! Tulungan niyo ako! Pagmamakaawa ni Carlo. Ang De La Cruz Builders ay biglang tinanggalan ng pondo ng Alpha Capital. Naubusan lang ako ng pera ngayon. Sir, tulungan niyo po akong makakuha ng panandaliang pautang sa bangko. Kapag nakaraos lang kami at nag-umpisa ang proyekto natin, dodoblehin ko po ang balik sa inyo. Isabel, kausapin mo naman si Papa. Mag-aasawa na tayo. Humalakhak ng matinis si Isabel. Katulad ng tawa niya nang pagtawanan niya ako kagabi. Ngumisi siya at umatras ng isang hakbang na parang natatakot na mahawa sa amoy ng kahirapan ni Carlo. Asawa? Sinong asawa mo? Nag-iilusyon ka ba, Carlo? Sa alta sosyedad, ang pagpapakasal ay para magsanib ng puwersa, hindi para mag-ampon ng pabigat na baon sa utang. Napaimbestigahan na ni Papa. Ang De La Cruz Builders mo ngayon ay isang walang laman na baso na 10 beses na mas malaki ang utang kaysa sa ari-arian. Pati bahay at kotse nyo, kinumpis ka na. Ang lalaking pati damit na suot ay galing sa dating asawa niya. Anong karapatang maging manugang ng pamilya Villarica? Isabel, anong sinasabi mo? Ang pagmamahal natin, ang anak natin sa tiyan mo, nangako kang sasamahan mo ako hanggang dulo. Pagmamahal? Ha ha ha, wag mo nga akong pasukahin. Kumuha lang ako ng lalaking akala ko'y pinuno ng bilyonaryong kumpanya para makasabit ang pamilya ko sa mga proyekto. Ang isang katulad mong walang kwentang inutil. Asawang nagpakain sa'yo ng 3 taon hindi mo pa nirespeto. Kahit aso hindi ka mamahalin. At itong batang ito? Gusto mong malaman ng totoo? Anak ito ng dati kong boss sa labas ng bansa. Naghahanap lang ako ng mayamang panakipbutas para makaiwas sa chismis. Ngayong bagsak ka na? Ano pang silbi mo sa akin? Lumayas ka na rito bago ko pa ipalumpo sa mga gwardya ang mga binti mo. Malakas na isinara ang mabigat na bakal na tarangkahan sa mukha ni Carlo. Tumalsik ang malamig na tubig ulan sa namumutlang mukha niya.
Lumuhod siya sa semento, hinawakan ang ulo, at sumigaw na parang hayop na naipit sa bitag. Ang taong nagtaksil ay nakaranas din ng pagtataksil. Itinapon na parang basahang walang kwenta. Kagabi, pinalayas niya ako para magbigay daan sa kabit niya. Ngayong hapon, dinuraan siya sa mukha ng kabit niya at itinapon siya sa kalsada para protektahan ang yaman nito. Ang karma kung minsan ay dumarating ng mabilis at sa pinakamalupit na paraan para durugin ang ilusyon ng mga walang utang na loob. Pero hindi pa rito natatapos ang pagbagsak ni Carlo. Dahil sa paghahanap ng huling butas na pwedeng lusutan sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naisip niyang magmakaawa sa misteryosong boss ng Alpha Capital. At kapag bumukas ang pinto ng opisina ng boss, bubungad sa kanya ang isang katotohanang sobrang hubad, sapat na para mabaliw siya. Ang huling yugto ng paghuhubad ng maskara ay magsisimula na. Nang mawalan na ng pag-asa, ang tanging natira kay Carlo ay ang mababang pag-uugali ng isang linta para mabuhay. Sa loob ng 24 oras, mula sa pagiging pinuno, naging walang tirahan siya, baon sa utang, hinahabol ng mga bangko, at nahaharap sa kasong estafa. Walang bahay, walang sasakyan, at walang tigil ang mga tawag ng mga siga na inupahan ng mga kontratistang hindi nabayaran. Nagtago siya sa isang mumurahing motel sa labas ng bayan. Gamit ang utak ng isang taong laging naghahanap ng mabilis na paraan, naisip niyang gawin ang huling desperadong hakbang, ang hanapin ang misteryosong boss ng Alpha Capital. Inakala niyang dahil pinaboran siya nito dati, baka may respeto pa ito sa kanya. Baka nagkamali lang sa pagbawi ng pondo, o baka si Anton lang ang may kagagawan. Isinanla niya ang kanyang relong Patek Philippe sa isang sanglaan sa napakababang halaga para magkaroon ng cash. Ibinigay niya ito sa isang sekretarya sa Alpha Capital, kapalit ng 5 minutong pagpupulong sa boss. Ganap na 2 sakon ng hapon kinabukasan, lumitaw si Carlo sa ika-50 palapag ng Alpha Capital. Kabaligtaran ng kanyang yabang kahapon, mukha siyang basang aso. Ang Amerikana niya ay lukot at puno ng putik galing sa pagkadapa niya sa ulan sa bahay ni Isabel, buhaghag ang buhok, at nanginginig ang puyat na mga mata. Ang opisina ay sumisigaw ng yaman, katahimikan, at kapangyarihan. Kalmadong lumabas si Anton at iginiya si Carlo sa pulang alpombra, palapit sa malaking pintong gawa sa matibay na kahoy sa dulo ng pasilyo. Bumukas ang pinto. Ang opisina ng Pangulo ay kasing laki ng isang mamahaling unit. May malaking salamin kung saan makikita ang buong lungsod. Sa gitna ay may isang mesang itim. Nakaupo ako roon, nakatalikod sa pinto, pinapanood ang kalangitan habang inikot-ikot ko sa mga daliri ang aking plumang tubog sa diamante. Natatakpan ng malaking silyang katad ang bulto ko. Ginang Pangulo, nandito na po ang mula sa De La Cruz Builders. Nakikiusap siya na bigyan siya ng 5 minuto para magpaliwanag tungkol sa mga utang niya. Hindi ako umimik, tumangulang. Naintindihan ito ni Anton at isinara ang pinto, iniwang mag-isa si Carlo sa gitna ng malaking opisina. Dahan-dahang naglakad si Carlo palapit. Halos 5 metro ang layo mula sa mesa ko. Lumuhod siya sa mamahaling alpombra, pinagsiklop ang mga kamay, at nagsalita gamit ang pinakakaawa-awa at pinakasipsip na boses na narinig ko sa tanang buhay ko. Magandang hapon po, Ginang Pangulo. Ako po si Carlo de la Cruz, ang pinuno ng De La Cruz Builders. Nandito po ako para magmakaawa. Bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataon. 3 taon na ang nakararaan. Iniligtas niyo ang pamilya ko. Nakita niyo ang galing ko. Naging maayos po ang pakikipagsosyo natin, di ba? Sumpa ko po sa inyo. Ang mga paglabag sa pananalapi at nawawalang pera ay kasalanan ng mga empleyado ko. Wala po akong alam doon. Pakiusap po, bawiin niyo ang abiso ng pag-angkin. Bigyan niyo lang ako ng 3 buwan. 3 buwan lang po ibebenta ko pati dugo ko para mabayaran ang buong utang sa Alpha Capital. Kapag hindi niyo po ibinalik ang pondo, mamamatay ako. Buong pamilya ko mapupunta sa kalsada. Dakila po kayo, maawa po kayo sa isang taong wala nang pupuntahan. Tahimik lang akong nakikinig sa asawang dating kasiping ko. Ngayon ay umiiyak at nagmamakaawa. Nakakatawa, 20 na mga oras pa lang ang nakalipas noong ang mismong bibig na ito ay mayabang na nagsabing palamunin lang ako. Ngayon, lumuluhod siya sa isang estranghero, isinisisi sa iba ang kasalanan niya. Nakakasuka ang pagka-plastic ni Carlo. Inilagay ko ang mga kamay ko sa patungan ng silya at inikot ang upuan paharap para harapin ang taong nakaluhod sa sahig. Maling tao ang niluhuran mo. Ginoong Carlo de la Cruz, ang awa ko ay inagos na ng bagoong na ibinuhos niyo sa akin ng nanay mo kagabi. Ang boses ko ay malinaw, malamig,
at pamilyar na pamilyar. Nang marinig niya ito habang nakayuko sa alpombra, nanigas ang buong katawan ni Carlo na parang tinamaan ng kidlat. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at nagtama ang mga mata namin. Nanlaki ang mga mata niya na halos mapunit na mula sa dugo. Nakanganga siya at nauutal. Sa isip ng basurang lalaking ito, parang may sumabog na malakas na bomba na sumira sa lahat ng lohika at ilusyon na pinanghahawakan niya. Yiyasi? Bakit? Bakit ka nandiyan? Hindi maaari. Tagalinis ka ba rito? O inakit mo ang boss para makaganti sa akin? Yasi, nababaliw ka na. Bumaba ka diyan. Kapag nakita ka nila, ipapakulong ka nila. Hanggang sa huling sandaling ito, ang makitid niyang utak ay hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Mas pipiliin pa niyang isiping tagalinis ako o nagbenta ng katawan kaysa aminin na ang palamunin niyang asawa ay ang mismong may hawak ng buhay niya. Humalakhak ako ng malakas sa buong kwarto. Tumayo ako, inayos ang puting Amerikana ko at naglakad papalapit kay Carlo. Ang tunog ng takong ko sa sahig ay parang pagpukpok sa kabaong niya. Carlo, iminulat mo ng mabuti ang mga mata mo. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa plaka ng pangalan dyan sa mesa ko. Yasi Santos, Pangulo ng Lupon ng mga Direktor, Alpha Capital. Akin ang opisina na ito. Akin ang gusaling ito. Ang 10 bilyong piso na sumagip sa buhay mong aso 3 taon na ang nakararaan ay pera galing sa bulsa ko. Ibinenta mo pa ang huling relo mo para lang makita ako. Ngayong nasa harap mo na ako, bakit ayaw mo akong kilalanin? Ikaw ang boss? Ikaw ang nag-invest sa De La Cruz Builders? Hindi ako naniniwala. Ulila ka. Tagapagluto ka lang sa bahay. Saan ka kukuha ng bilyon-bilyong piso para magtayo ng pondo ng pamumuhunan? Nagsisinungaling ka. Huminto ako sa harap niya at tinitigan ang kanyang natatarantang mga mata. Ulila ako, pero hindi ko sinabing mahirap ako. Ang naiwang pera ng mga magulang ko ay sapat na para bumili ng dose-dose ng kumpanyang gaya nyo. 3 taon na ang nakararaan, nabulag ako sa mga pangako mo. Nakita kitang gusto magpakamatay dahil sa utang, kaya bilang asawa, nagtayo ako ng pondo para isalba ka. Ako ang nasa likod. Ako ang gumagawa ng mga plano sa negosyo na isinusubo sa'yo, tapos inakala mo, galing iyon sa sarili mong utak. Yumabang ka, naging mata pobre. Trinaydor mo ako para makapasok sa pamilya Villarica. Naalala mo ang sinabi mo kagabi? Ang yaman na ito ay dugot pawis mo, at palamunin lang ako. Ano? Masarap bang lulunin ang katotohanan na ang ininsulto mong palamunin ang umagaw ng lahat ng yaman at dangal mo? Gumuho na ng tuluyan si Carlo. Nanginginig ang balikat niya. Dinurog ng katotohanan ang puso at dangal niya bilang lalaki. Itinapon niya ang taong nagligtas sa buhay niya, para lang sa isang basura. Dahil sa pagsisisi, kahihiyan, at takot, humagulgol siya ng malakas. Gumapang siya palapit at niyakap ang sapatos ko. Puno ng uhog at luha, sobrang baba, sobrang nakakaawa. Yasi! Mali ako! Hayop ako! Nabulag ako! Patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Mama. Nilandi lang ako ni Isabel. Pero sa puso ko, ikaw lang talaga. Yasi, alang-alang sa 3 taong pagsasama natin. Sa bata sa sinapupunan mo, maawa ka, bawiin mo na ang pag-angkin ng ari-arian. Sumpa ko, magiging masunuring aso na ako sa paanan mo. Pagsisilbihan kita buong buhay ko. Bilyonarya ka. Bigyan mo naman ako ng daan para mabuhay, Yasi. Inangat ko ang paa ko at malamig na sinipa palayo ang maruming kamay niya. Wala nang natirang awa sa mata ko. Para sa mga ganitong uri ng tao, ang pagpapatawad ay isang kasalanan sa sarili. Pagsasama bilang mag-asawa? Ikaw ang unang pumutol nun, tinatapos ko lang. Ang batang nasa sinapupunan ko, hindi magkakaroon ng duwag at maruming ama na tulad mo. Umuwi ka at magmakaawa kay Isabel. Ay, nakalimutan ko. Itinapon ka na pala niya kahapon. Ang isang magaling na pinuno. Ngayoy nagmamakaawa sa babaeng binuhusan nila ng bagoong. Hindi ka nahihiya, pero ako nandiriri. Mga gwardiya, kaladkarin niyo ang basurang ito palabas. Simula ngayon, bawal nang makapasok ang taong ito sa loob ng 500 metrong distansya ng Alpha Capital. Pumasok ang 2 malalaking gwardiya at kinaladkad si Carlo. Nagwala siya't sumigaw sa pangalan ko. Pero unti-unti iyong nawala nang sumara ang elevator. Bumalik ako sa silyang katad ko, kumuha ng pamunas na may alkohol at pinunasan ang sapatos kong nahawakan niya. Ang kastilyo sa buhangin ay inanod na ng alon. 2 araw ang lumipas matapos formal na ideklarang bagsak ang De La Cruz Builders. Puno ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng henyong si Carlo De La Cruz. Ang sapi nila ay naging kasing halaga ng tissue.
Nagkasunod-sunod ang demanda ng mga bangko. Si Doña Teresa, matapos magising sa ospital at malaman na nawala ang lahat, muntik na namang mabaliw, lalo pa nang malamang nakasara na ang mga credit card niya at wala siyang pambayad ng gastusin sa ospital. Napilitan si Carlo na ilabas ng maaga ang nanay niya. Inalalayan niya ang nanay niya, kasama ang umiiyak na kapatid na si Lara at naglakad-lakad sa kalsada. Nang kumatok ang gutom, lamig, at banta ng kulungan, ang kayabangan ng peking pamilyang mataas sa lipunan ay tuluyan ng nadurog. Ginamit ni Carlo ang mga huling barya at koneksyon niya sa mga siga para malaman kung saan ako nakatira. Alam niyang sa buong mundo, ang tanging taong pwedeng magligtas sa pamilya niya sa kulungan at kahirapan ay ako, si Yasi Santos. 5:00 ng hapon, nagsimulang bumuhos ang ulan. Nakaupo ako sa sala ng aking mansyon, sa isang eksklusibong subdibisyon sa tabi ng ilog, nakikinig ng klasikong musika at umiinom ng mainit na gatas para sa mga buntis. Tumunog ang alarma ng mga kamera ng seguridad. Tumingin ako sa tablet ko. Sa ilalim ng ulan, 3 tao ang nakakapit sa bakal na tarangkahan ng mansyon ko. Sina Carlo, Doña Teresa, at Lara. Wala na ang mga mayayabang na hitsura nila, basang-basa sila ng ulan at puno ng putik ang damit. Si Doña Teresa ay halos hindi na makatayo at nakasandal kay Lara, namumutla at nanginginig. Si Carlo naman ay panay ang hampas sa tarangkahan. Ngumisi ako. Kumuha ako ng itim na payong at dahan-dahang naglakad palabas. Nakahanda na ang mga gwardiya ko sa loob ng tarangkahan. Nang makita nila akong lumabas, suot ang damit pambuntis na seda. Sobrang kalmado, kabaligtaran ng nakakaawa nilang hitsura. Sabay-sabay silang lumuhod sa putik ng tubig ulan sa harap ng tarangkahan. Yasi! Manugang ko! Patawarin mo na ako, mali ako. Buksan mo ang tarangkahan, Yasi. Malamig dito sa labas. Mamatay na ako, anak. Iyak ni Doña Teresa. Yasi, parang awa mo na. Saktan mo ako, murahin mo ako, pero iligtas mo si Mama. Bawal siyang maulanan dahil sa sakit sa puso. Sobrang yaman mo naman. Ang barya mo ay sapat na para isalba ang pamilya namin. Hindi pa tayo walang bisa ang kasal, asawa mo pa rin ako. Hahayaan mo bang mamatay sa kalsada ang asawa at biyenan mo? Sigaw ni Carlo. Ate Yasi, patawad po, hindi na po ako magiging bastos. Maawa na po kayo. Hinahabol kami ng mga inutangan namin. Wala kaming matuluyan. Magiging kasambahay po ako. Maglalampaso ng sahig niyo buong buhay ko. Buksan niyo po ang tarangkahan. Pagmamakaawa ni Lara. Nakatayo ako sa likod ng tarangkahan. Ang payong ay nakatakip sa kalahati ng malamig kong mukha. Tinitingnan ko sila na parang mga estatwang walang buhay. Asawa? Biyenan? Nung umiinom kayo ng alak at kumakain ng mamahaling baka habang sinusabuyan ako ng bagoong at tinatawag na palamunin at basurahan, naisip niyo ba ang salitang pamilya? Nung pinalayas niyo ako at inalok ng 500,000 sa gitna ng bagyo para lang kay Isabel, naisip niyo bang luluhod kayo ngayon sa paanan ko para magmakaawa? Yasi, nabulag ako. Nalinlang ako ni Isabel. Sabi niya buntis siya, pero anak pala iyon ng boss niya. Gusto ko lang kasing palakihin ang kumpanya natin kaya nagkamali ako ng desisyon. Para rin naman iyon sa atin Tsaka, buntis ka sa anak ko. Kailangan niya ng ama. Hindi pwedeng lumaki siyang walang pamilya. Ina ka. Isipin mo naman ang bata. Pangongonsensya ni Carlo. Sukdulan na talaga ang pagiging halimaw niya. Gagamitin pa niya ang batang nasa sinapupunan ko bilang emosyonal na panakot. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko para ibigay ang huling suntok. Carlo, itiko mo iyang madumi mong bibig. Anong karapatan mong gamitin ang anak ko? Nung nagdiwang kayo para sa anak sa labas ni Isabel, naisip mo bang buntis din ako? Hindi mo inisip kasi wala kang pakialam. Ang batang ito ay akin. Dala niya ang apelyido ko at siya ang magmamana ng buong Alpha Capital. Ikaw na isang talunan, isang kriminal. Karapat-dapat ka bang maging ama? Gusto mong tawaging papa ng anak ko, ang isang presong tulad mo? Nang marinig ni Doña Teresa ang tungkol sa yaman ng Alpha Capital, nagliwanag ang mga mata niya dahil sa kasakiman. Kumapit siya sa tarangkahan at sumigaw. Ang apo ko! Dugo ng mga De La Cruz iyan! Yasi, kahit gaano ka pa kagalit sa akin, hindi mo pwedeng bawiin ang karapatan ko bilang lola. Aalagaan kita. Aalagaan ko ang apo ko. Patawarin mo na si Carlo. Maging isang pamilya na uli tayo. Ang pera mo ay pera rin ng apo ko. Pamilya tayo. Mapait akong humalakhak. Mahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Hanggang sa huli, ang pera ko pa rin ang gusto niyang makuha gamit ang bata. Lumapit ako sa tarangkahan at sinabing, Doña Teresa, ang bagoong na itinapon mo na.
Balak mo bang dilaan pabalik? Dugo ng De La Cruz? Ang dugong iyan na puro pagtataksil, kasakiman, at katangahan, inalis ko na iyan sa anak ko. Nandito kayo hindi dahil nagsisisi kayo, nandito kayo dahil natatakot kayong mamatay sa gutom at makulong. Pero hindi ito institusyon ng kawanggawa. Nagpadala na ng tawag ang korte para kay Carlo sa kasong estafa. Bukas aarestuhin na siya. Ang mansyon, kotse, kumpanya, nakuha na lahat. Opisyal na kayong magiging pinakababang uri sa lipunan. Iyan ang kabayaran para sa pagiging walang utang na loob. Tumalikod ako. Mga gwardya, tumawag kayo ng pulis. May mga palaboy na nanggugulo sa tarangkahan ko. Paalisin niyo sila. Kung bumalik pa sila, pakawalan niyo ang mga aso at ipakagat niyo ang mga binti nila. Pumasok ako sa bahay, sumara ang pinto. Mula sa malayo, narinig ko na ang sirena ng pulis. Ang mga iyak at sigaw ni na Doña Teresa at Lara ay nilamon ng ulan. Ang kahihiyan, gutom, at kulungan ay tuluyan ng bumalot sa mga taong masasama. Ngayong gabi, mahimbing akong makakatulog dahil alam kong bukas, panibagong araw na. Ilang buwan ang lumipas. Setyembre na at maganda ang panahon. Nakaupo ako sa balkonahe ng mansyon. Marahang inuugoy ang aking 3 buwang sanggol, si Juancho. Ang mga mata niya ay inosente, walang bahid ng nakaraan. Ang Alpha Capital ay nagbigay ng mga ebidensya, kaya nahatulan ng 15 taong pagkakakulong si Carlo dahil sa estafa at iba pang kaso. Nang basahin ang hatol sa korte, tumanda siya ng 10 taon. Walang dumalo sa kanyang pamilya, walang ni isang luha. Iyon ang parusa sa lalaking naging gahaman. Sina Doña Teresa at Lara ay naging mga squatter sa isang binabahang estero sa labas ng Maynila matapos kunin ang lahat sa kanila. Ang mga donyang kumari ni Doña Teresa ay hinarang siya sa telepono. Tinuring silang minalas. Si Lara, na sanay sa credit card, ay nagnakaw ng natitirang pera ni Doña Teresa at tumakas kasama ang isang sanggano. Si Doña Teresa, dahil walang pampagamot sa sakit sa puso, ay napilitang mamulot ng basura para makakain. Balita ko, may isang baliw na matandang babae na laging may hawak na basag na mangkok. Bumubulong na kinuha raw ng manugang niyang si Yasi ang kanyang kastilyo. Pero wala na akong pakialam. Karma na niya iyon. Gumamit ako ng bahagi ng kita ng pondo para magpatayo ng mga institusyon ng kawanggawa para sa mga inang mag-isang nagtataguyod ng anak at mga ulila. Gusto kong gamitin ang pera para sa kabutihan, hindi tulad ng ginawa ng mga De La Cruz. Sa mga kapwa ko babae na nakikinig sa kwentong ito, ipinanganak tayong mabait at mapagmahal, pero huwag na huwag ninyong ibababa ang inyong halaga para lang iangat ang isang lalaki. Ang bulag na pag-ibig ay magpapatubo lamang ng mga walang utang na loob. Ang pinakamatalim na sandata ng isang babae ay hindi luha, kundi ang talino at kalayaan sa pananalapi. Kapag may pera ka at prinsipyo, kung tapunan ka man ng maruming tubig, hindi mo kailangang lumuhod at umiyak. Kaya mong gumamit ng bundok ng kapangyarihan para durugin sila at maglakad ng taas noo. Huwag maging baging na nakadepende sa isang puno. Maging isang sariling puno na may sariling mga ugat. Kung ang puno sa tabi mo ay tapat, magkasama kayong bubuo ng kagubatan. Pero kung magtaksil siya, mananatili kang nakatayo ng matatag at hindi kailanman mabubuwal. Kung nasa pinakababa ka ng buhay ngayon o nakaranas ng pagtataksil, umiyak ka ng malakas ngayong gabi. Pero bukas, punasan mo ang luha mo, mag-lipstick ka, taas noong lumabas at buuin ang sarili mong imperyo. Ang pinakamatinding paghihiganti ay hindi ang pumatay, kundi ang mabuhay ng napakasaya at matagumpay, kaya't ang mga taong nagtaksil sa iyo ay hindi na kailanman magiging kaantas mo.